Halina't makinig at matuto kasama si Teacher Vicky. Magandang araw! Kumusta kayo? Ako'y nagagalak na makasama kayong muli. Ako si Teacher Vicky, ang inyong gurong maghahatid sa inyo ng kaalaman sa asignaturang Araling Panlipunan para sa ikalawang baitang. Ito ay napapaloob sa Quarter 4, Weeks 3 to 4 at ito ay MELC-based. Ang paksa natin sa araling ito ay tungkol sa mga karapatan sa komunidad. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo akong tuklasin at alamin ang ating mga karapatan sa komunidad. Sa nakaraang aralin, nalaman mo ang mga naglilingkod at ibinigay nilang paglilingkod sa komunidad. Nabigyang halaga mo rin ang kanilang paglilingkod na ginagawa upang matugunan ang pangangailangan ng mga kasapi sa komunidad. Ang bawat paglilingkod na ito ay tumutugon sa mga karapatan ng bawat mamamayan sa komunidad. Sa araling ito, inaasahang matutuhan mo na ang bawat kasapi ng komunidad ay may karapatan. Mahalagang malaman nating lahat ang ating karapatan. Bawat karapatan may pananagutan. Ano nga ba ang kahulugan ng karapatan? Ang karapatan ay mga pangangailangang dapat mayroon ang isang tao upang makapamuhay siya ng maayos. Tinatamasa ba natin ito sa ating komunidad? Magaling kung ganon. Ngayon mga bata, sabayan niyo akong basahin ang usapan ng ilang mga bata. Ako ay isinilang na malusog, binigyan ng pangalan at ipinarehistro sa komunidad. Tungkulin kong pangalagaan ang aking pangalan. Ano ang karapatan na nabanggit sa usapan? Tama, karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Ano naman ang kanyang tungkulin sa karapatang ito? Magaling, pangalagaan ang pangalan. Maliit lang ang aming tahanan. Subalit may pagmamahalan ang bawat isa sa aming pamilya. Inaalagaan kaming mabuti ng aking mga magulang. Bilang ganti, sinusunod ko ang lahat ng payo ng aking magulang para sa aking kabutihan. Ngayon mga bata, ano ang karapatang nabanggit sa usapan? Magaling! Karapatang magkaroon ng pamilyang magmamahal at mag-aalaga. Ano naman ang kanyang tungkulin? Tama, susundin ang payo ng magulang. Narito ang kasunod na usapan. Masaya kaming pumapasok sa aming paaralan. Maliit lamang ito, subalit libre ang lahat ng pangangailangan. Sinusuportahan ito ng aming komunidad. Tungkulin naming mag-aral ng mabuti upang makatapos ng kursong gusto namin. Mga bata, ano ang karapatang nabanggit sa usapan? Tama, karapatang makapag-aral. Ano naman ang katumbas na tungkulin nito? Magaling, mag-aral ng mabuti. Kasunod, malinis at tahimik ang
aking komunidad. Alam kong ligtas akong manirahan dito. Tungkulin kong tumulong sa paglilinis ng kapaligiran nito. Mga bata, ano ang kanyang karapatang nabanggit sa usapan? Magaling, karapatang makapamuhay sa isang maayos, malinis, at tahimik na komunidad. Ano naman ang katumbas na tungkulin niya dito? Mahusay, tumulong sa paglilinis sa kapaligiran. Sunod na usapan, malaya akong nakakapaglaro sa plaza ng aming komunidad. Ligtas at maraming palaruan ang ipinapagawa ng aming kapitan. Tungkulin kong ingatan ang mga kagamitan sa palaruan. Mga bata, ano ang karapatang nabanggit sa usapan? Magaling, karapatang makapaglaro at makapaglibang. Ano naman ang katumbas na tungkulin sa karapatang ito? Mahusay, ingatan ang mga kagamitan sa palaruan. Mahalagang matamo ng bawat bata ang kanyang mga karapatan upang lumaki siyang maayos at kapaki-pakinabang sa kanyang sarili, pamilya, at komunidad. Dapat ring pahalagahan ang ginagawang pangangalaga at pagpapatupad ng komunidad sa mga karapatan ng bawat tao. Ngayong alam mo na ang iyong karapatan sa komunidad, narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit ang masayang mukha kung ipinatupad ang mga karapatan ng maayos at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang bilang, ang pamilya ni Dulce ay masayang naninirahan sa kanilang komunidad. Naiguhit mo na bang iyong sagot? Kung ang naiguhit mo ay masayang mukha, magaling! Tama ang iyong sagot. Pangalawang bilang, hindi nag-aaral si Carlo dahil sa kahirapan. Naiguhit mo na bang iyong sagot? Ano ang naiguhit mo? Mahusay, malungkot na mukha. Pangatlong bilang, maganda ang plaza ng aming komunidad. Maraming mga bata ang ligtas na naglalaro rito tuwing walang pasok sa paaralan. Naiguhit mo na bang iyong sagot? Kung ang naiguhit mo ay masayang mukha, mahusay, tama ang iyong sagot. Pang-apat na bilang, sa ilalim ng tulay naninirahan ang pamilya ni Mark. Yari ito sa pinagtagpi-tagping kahon at plastik. Masaya ba ito o malungkot? Kung ang naiguhit mo ay malungkot na mukha, tama ang iyong sagot. Hindi na ipatupad ng maayos ang karapatan sa pamilya ni Mark. At ang panglimang bilang, maraming mga bata ang may angking kakayahan sa pagguhit, pag-awit, at pagsayaw sa aming komunidad. May proyekto ang aming kapitan na paliksahang pangkultural upang mas lalo pang gumaling sa mga kakayahang ito. Ano ang naiguhit mo? Mahusay! Masayang mukha! Mahusay mga bata!
na ibigay ninyo ang tamang sagot. Mas lalo pa nating pagbutihin sa kasunod na gawain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, isulat sa sagutang papel ang iyong sagot sa tanong sa bawat sitwasyon. Unang bilang, kumakain ng masustansyang pagkain sa tamang oras ang mga bata. Ano ang epekto nito sa mga bata? Naisulat mo na bang iyong sagot? Kung ang naisulat mo ay magkaroon ng malusog at malakas na pangangatawan, magaling! Tama ang iyong sagot. Pangalawang bilang, ligtas at maayos na kapaligiran ang kailangang tirahan ng mga bata. Subalit, sa gilid ng kalsada sila nakatira at barong-barong ang kanilang bahay. Ano ang magiging epekto nito sa mga bata? Naisulat mo na bang iyong sagot? Ano ang naisulat mo? Tama! Maaaring mahirapan sa pamumuhay ang mga bata at posible rin silang magkasakit. At ang pangatlong bilang, hindi nakokolekta ang mga basura sa komunidad, kaya nagkalat ito sa kalsada. Ano ang magiging epekto nito sa mga naninirahan dito? Naisulat mo na bang iyong sagot? Kung ang naisulat mo ay maaaring magkasakit ang mga tao, mahusay! Tama ang iyong sagot. Tandaan niyo ito mga bata. Ang karapatan ay ang pangangailangang dapat tinatamasa ng isang tao upang makapamuhay siya ng maayos. Ang tungkulin naman ay ang mga pananagutang dapat gawin ng isang tao katumbas ng mga karapatang kanyang tinatamasa. Ang katumbas na tungkulin ng bawat karapatan ay dapat isagawa ng buong puso at may pagkukusa. Mga bata, para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 3, basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Handa ka na ba? Narito ang unang bilang. Si Cardo ay nagkasakit at ipinagamot siya ng kanyang mga magulang sa ospital. Anong karapatan ang ipinakikita nito? A. Karapatang makapag-aral. B. Karapatang mabigyan ng kasuotan. C. Karapatan sa pangangalagang medikal. D. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. Naisulat mo na bang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang C, magaling! Tama ang iyong sagot. Karapatan sa pangangalagang medikal. Pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang dapat ibigay sa mga bata upang sila ay maging malusog? A. Mga aklat. B. Mga damit. C. Mga laruan. D. Mga masustansyang pagkain. May sagot ka na ba? Ano ang sagot mo? Mahusay! Letrang D. Mga masustansyang pagkain. Pangatlong bilang,
Pangarap ni John na maging matagumpay na pulis pagdating ng araw. Kaya pinapasok siya ng kanyang mga magulang sa malapit na paaralan sa kanilang lugar. Anong karapatan ito? A. Karapatang medikal. B. Karapatang makapaglaro. C. Karapatang makapag-aral. D. Karapatang mabigyan ng kasuotan. Ano ang sagot mo dito? Tama! Letrang C. Karapatang makapag-aral. Pang-apat na bilang, ang bawat karapatan ay may katumbas na patlang. A. Pagpapahalaga. B. Pagsasaayos. C. Pananagutan. D. Talino. Naisulat mo na ba ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. May katumbas na pananagutan. At ang panglimang bilang, ito ay ang mga bagay o mga pangangailangan ng tao na dapat ibigay. A. Kalusugan. B. Karapatan. C. Edukasyon. D. Kayamanan. Kung ang sagot mo ay letrang B. Karapatan, mahusay! Tama ang iyong sagot. Magaling mga bata! Talagang nauunawaan ninyo ang ating aralin. Paalam mga bata! Hanggang sa muli!